Naisip mo na ba kung ang isang simpleng prutas ay maaaring makasama? Habang tayo ay tumatanda, madalas nating naririnig na ang prutas ay isa sa mga pinakamalusog na pagkain na maaari nating kainin. Ngunit ang totoo, ang ilang prutas ay maaaring nakakagulat na mapanganib para sa mga matatanda. Maaaring dahil sa epekto nito sa asukal sa dugo, pagtunaw o pakikipag-ugnayan sa mga gamot, ang ilang mga prutas ay maaaring maglagay sa iyong kalusugan sa panganib ng hindi mo namamalayan. Sa video na ito, ibubunyag namin ang 7 prutas na dapat iwasan ng mga matatanda sa lahat ng pagkakataon. Ang ilan sa mga ito ay maaaring nakakagulat dahil madalas itong inirerekomenda bilang malusog na pagpipilian, ngunit depende sa pangangailangan ng iyong katawan, maaari silang magdulot ng mas maraming pinsala kaysa benepisyo. Sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng mas mahusay na pag-unawa sa kung aling mga prutas ang dapat ingatan at kung bakit ang pag-iwas sa mga ito ay makakapagprotekta sa iyong kalusugan. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil ang huling prutas sa listahang ito ay isa na kinakain ng maraming tao araw-araw nang hindi nalalaman ang nakatagong panganib na dala nito. Magsimula na tayo. Unang prutas, suha o grapefruit. Ang isa sa mga pinakakilala ngunit madalas na napapabayaang mapanganib na prutas para sa mga matatanda ay ang suha. Bagamat maaaring mukhang ito ay isang nakakapreskong at malusog na pagpipilian, maaari itong magdulot ng malubhang epekto kapag isinama sa ilang mga gamot. Maraming tao ang hindi nalalaman na ang suha ay naglalaman ng mga compound na nakakasagabal sa mga enzyme sa atay at bituka na responsable sa pagbagsak ng iba't ibang gamot sa katawan. Ibig sabihin kapag kumain ka ng suha, maaaring masyadong marami o masyadong kaunti ang maabsorb ng iyong katawan sa ilang mga gamot na maaaring magdulot ng mapanganib na epekto. Halimbawa, kung umiinom ka ng gamot para sa alta presyon, kolesterol o mga kondisyon sa puso, ang suha ay maaaring magpabagal sa pag-alis ng gamot sa iyong dugo na nagpapataas ng bisa nito sa mapanganib na antas. Sa kabilang banda, ang ilang mga gamot ay maaaring maging hindi gaanong epektibo na nangangahulugang hindi nila magagawa ang mga benepisyong iyong inaasahan. Lalo itong nakababahala para sa mga matatanda na umiinom ng pang-araw-araw na reseta para pamahalaan ang mga malalang kondisyon. Ang isang simpleng baso ng katas ng suha sa umaga ay maaaring hindi sinasadyang makagambala sa iyong plano sa paggamot. Ngunit hindi lamang mga gamot sa puso ang naaapektuhan, maaari ring makagambala ang suha sa mga gamot na ginagamit para sa anxiety, depression, at maging sa ilang mga pain reliever. Maaari itong magdulot ng iba't ibang hindi ka nais-nais na side effects mula sa pagkahilo at irregular na tibok ng puso hanggang sa mga problema sa bato at panloob na pagdurugo. Ang nakakalito ay hindi agad nagaganap ang mga interaksyon na ito. Nag-iipon ang epekto nito sa paglipas ng panahon. Maaring hindi mo agad mapapansin ang problema, ngunit sa paglipas ng mga linggo o buwan, maaring maging malala ang epekto nito sa iyong katawan. Halimbawa si Henry, sa edad na 72 taong gulang, maayos niyang napamamahalaan ang kanyang alta presyon gamit ang isang reseta. Tuwing umaga, sinisimulan niya ang kanyang araw sa isang basong sariwang katas ng suha na iniisip niyang ito ay isang malusog na gawain. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaranas ng pagkahilo at panghihina ng kalamnan. Mga sintomas na hindi niya naikonekta sa kanyang umagang routine. Noon lamang sa isang regular na check-up napansin ng kanyang doktor na ang antas ng kanyang gamot ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Matapos suriin ang kanyang dieta, natuklasan nila ang sanhi, ang suha. Ang pag-alis lamang nito sa kanyang dieta
ay nagpahintulot sa kanyang gamot na gumana ng maayos at nawala ang kanyang mga sintomas. Kung umiinom ka ng mga reseta, laging kumonsulta sa iyong doktor bago kumain ng suha o uminom ng katas nito. Bagamat maaaring mukhang hindi ito nakakasama, ang kakayahan nitong makagambala sa pagsipsip ng gamot ay ginagawa itong isa sa mga pinakamapanganib na prutas para sa mga matatanda. Marami pang ibang prutas ang nag-aalok ng katulad na nutrients ng walang mga panganib, kaya mas mabuting mag-ingat at pumili ng alternatibo. Pangalawang prutas, durian. Ang durian, na kadalasang tinatawag na hari ng mga prutas, ay kilala sa malakas nitong amoy at creamy na texture. Bagamat itinuturing itong isang delicacy sa maraming bahagi ng mundo, dapat mag-ingat ang mga matatanda sa pagkonsumo nito. Ang isa sa mga pinakamalaking alalahanin sa durian ay ang mataas na sulfur content nito na maaaring makagambala sa kakayahan ng katawan na mag-metabolize ng alcohol. Lalo itong mapanganib para sa mga mahilig uminom dahil ang pag-inom ng alcohol kasabay ng pagkain ng durian ay maaaring magdulot ng pagduduwal, pagkahilo, at maging delikadong pagtaas ng blood pressure. Ang isa pang malaking problema ay ang mataas na calorie at fat content ng durian. Bagamat mahalaga ang healthy fats para sa katawan, ang uri ng taba sa durian ay partikular na mabigat at mahirap tunawin, lalo na para sa mga matatanda na may mabagal na metabolismo. Ang sobrang pagkain ng durian ng sabay-sabay ay maaaring magdulot ng kabag, hindi komportableng pakiramdam, at maging palpitation sa puso. May ilang tao na nagulat ng pakiramdam na sobrang init o pamumula ng mukha pagkatapos kumain nito, na dulot ng epekto ng durian sa blood circulation. Para sa mga matatanda na may dati ng kondisyon sa puso o high blood pressure, ito ay isang seryosong dapat pag-isipan. At saka, may issue rin sa blood sugar. Ang durian ay puno ng natural na asukal na ginagawa itong isa sa mga pinakamataas ang sugar content na prutas. Para sa mga may diabetes o insulin resistance, ang pagkain ng durian ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar levels na nagdudulot ng pagkapagod, pagkahilo, at pangmatagalang komplikasyon. Hindi tulad ng ibang prutas na may fiber para balansehin ang sugar absorption, ang durian ay madaling ma-overconsume na nagpapataas ng panganib ng glucose imbalances. Halimbawa, si Robert, 68 taong gulang, mahilig siya sa exotic foods at hindi alam ang mga panganib ng durian. Isang gabi matapos kumain ng malaking porsyon ng durian, napansin niya ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang kanyang katawan ay pakiramdam niya ay sobrang init. Pagkalipas ng ilang oras, naramdaman niya ang panghihina at lethargy. Hindi niya alam na ang kanyang blood sugar ay biglang tumaas ng husto at tumaas din ang kanyang blood pressure dahil sa mabigat na fat content ng prutas. Nang bumisita siya sa doktor kinabukasan, nagulat siya nang malaman na ang durian ang nagdulot ng mapanganib na kombinasyon ng mga epekto sa kanyang katawan. Kung may high blood pressure, diabetes, o digestive sensitivities ka, mas mabuting iwasan ang durian ng tuluyan. Marami namang ibang prutas na nagbibigay ng parehong vitamins at minerals ng walang panganib. Bagamat masarap ang durian para sa ilan, dapat pag-isipan ng mga matatanda ng 2 beses bago ito kainin. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng number 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong prutas, balingbing o star fruit. Ang star fruit o balingbing ay kadalasang hinahangaan dahil sa kakaibang hugis nito, refreshing na lasa at maliwanag na dilaw na kulay. Mukha itong isang harmless na prutas, ngunit para sa mga matatanda,
Lalo na sa may kidney issues, maaari itong maging lubhang mapanganib. Ang nagpapanganib sa starfruit ay ang compound na tinatawag na neurotoxin. Sa malulusog na tao, ang kidney ay kayang i-filter ang toxin na ito nang walang problema. Ngunit sa mga matatanda na mahina na ang kidney function, ang toxin ay maaaring maipon sa bloodstream at magdulot ng malalang neurological effects, kabilang ang pagkalito, pagkahilo, muscle twitching, at sa malalang kaso, seizures o coma. Ang nakakatakot sa starfruit poisoning ay hindi kailangan ng marami para mag-trigger ng reaksyon. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral, kahit kalahati ng starfruit ay sapat na para magdulot ng problema sa mga may kidney disease. Hindi tulad ng food allergies na agad lumalabas ang sintomas, ang toxic effect ng starfruit ay maaaring dahan-dahan kaya mas mahirap matukoy ang koneksyon. Maraming matatanda ang nalalaman lang ang panganib matapos makaranas ng mga kakaibang sintomas na parang walang dahilan. Halimbawa, si Pedro, 74 na taong gulang, ay maayos ang kalusugan maliban sa mild kidney disease. Isang araw, nagpasya siyang subukan ang starfruit matapos itong makita sa grocery. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimula siyang makaramdam ng hilo at disorientasyon, hirap na maalala ang simpleng detalye. Kinabukasan, nahirapan siyang mag-balance at nakaranas ng mild tremors sa kamay. Hindi niya pinaghinalaan ang prutas, kaya patuloy siyang kumain ng starfruit sa loob ng linggo at lumala ang kanyang sintomas. Nang bumisita siya sa doktor, doon niya nalaman na hindi kayang i-filter ng kanyang kidneys ang toxins sa prutas, na nagdulot ng kanyang neurological issues. Nang tumigil siya sa pagkain nito, unti-unting nawala ang kanyang sintomas. Kahit na wala kang history ng kidney problems, natural na bumabagal ang kidney function habang tumatanda. Kaya dapat iwasan ng mga matatanda ang starfruit ng tuluyan. Kung may kidney disease o kahit mild kidney impairment ka, ang pagkain ng starfruit ay maaaring magdulot ng malaking panganib. Ang pinakaligtas na paraan ay ang kumain ng mga prutas na walang ganitong hidden danger. Mas mabuting maging maingat kaysa mag-risk ng hindi inaasahang health emergency. Pang-apat na prutas, atis o custard apple. Ang atis na kilala rin bilang custard apple ay madalas pinupuri dahil sa malambot nitong texture at matamis na tropikal na lasa. Ito ay isang prutas na gustong-gusto ng maraming tao, ngunit ang hindi alam ng karamihan ay may taglay itong mga nakatagong panganib, lalo na para sa mga matatanda. Bagamat ligtas naman kainin ang mismong laman ng prutas nang may moderasyon, ang mga buto, balat, at maging ang dahon nito ay naglalaman ng mga natural na toxin na maaaring makasama sa nervous system. Ang mga toxin na ito, na kilala bilang anonin, ay naiuugnay sa mga neurodegenerative disease at sa malalaking dami, maaari itong magdulot ng nerve damage, movement disorders at cognitive issues sa paglipas ng panahon. Isa sa pinakamalaking panganib ng atis ay madali itong maaksidenteng makain. Hindi tulad ng ibang prutas na malalaki at madaling ihiwalay ang mga buto, ang mga buto ng atis ay halos hindi mapapansin sa malambot na laman, kaya posible itong makain ng hindi namamalayan. Kahit kaunting durog na buto ay maaaring maglabas ng mga nakakalasong compound na nakakaapekto sa utak at nervous system. Lalo itong nakababahala para sa mga matatanda dahil bumagal ang kakayahan ng katawan na iproseso at alisin ang mga toxin habang tumatanda. Ang paulit-ulit na pagkakalantad sa mga compound na ito ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng neurological problems, kabilang ang mga sintomas na katulad ng Parkinson's disease. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang mga panganib. Ang ilang tao ay nakakaranas ng banayad na sintomas tulad ng pagkahilo, antok o pamamanhid sa kanilang mga paa at kamay pagkatapos kumain ng maraming atis. May iba naman na nag-uulat ng nananatiling metallic taste sa bibig. Isang senyales na ang kanilang nervous system
ay nagre-react sa natural na compound ng prutas. Bagamat hindi agad o malala ang mga epektong ito, hindi dapat balewalain ang pangmatagalang epekto nito sa kalusugan ng utak. Maraming matatanda ang nagsisikap na mapanatili ang kanilang cognitive function habang tumatanda at ang pag-iwas sa mga pagkaing maaaring magdulot ng hindi kinakailangang stress sa nervous system ay isang simpleng paraan upang maprotektahan ang pangmatagalang kalusugan ng utak. Halimbawa si Leonardo. Sa edad na 70 taong gulang, palagi siyang mahilig mag-eksperimento sa pagkain at gustong subukan ng mga exotic na prutas. Nagsimula siyang regular na kumain ng atis bilang dessert ng ilang beses sa isang linggo. Sa paglipas ng panahon, napansin niya na mas madalas siyang mapagod at kung minsan ay nanghihina ang kanyang mga kamay sa simpleng gawain. Nang banggitin ng kanyang doktor ang posibleng neurotoxic effect ng ilang tropical fruits, doon lang niya naunawaan ang koneksyon. Matapos niyang itigil ang pagkain ng atis, unti-unting bumuti ang kanyang energy levels at koordinasyon. Kung mahilig ka sa tropical fruits, maraming mas ligtas na alternatibo na walang panganib na dala ng atis. Ang mga prutas tulad ng saging, mangga at peras ay nagbibigay ng katulad na lasa nang walang alalahanin sa harmful neurotoxins. Pagdating sa pangmatagalang kalusugan ng utak at nerves, mas mabuti ang mag-ingat. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content upang magbigay kaalaman at mag-inspira. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang prutas, hilaw na papaya. Ang papaya ay madalas ituring na superfood dahil sa mga benepisyo nito sa digestion, ngunit kapag hilaw, maaari itong magdulot ng malubhang panganib, lalo na para sa mga matatanda. Ang problema ay nasa mataas na konsentrasyon ng latex compounds na matatagpuan sa hilaw na papaya. Ang latex na ito, na natural na naroroon sa prutas, ay maaaring magdulot ng allergic reactions, digestive distress, at maging pangangati sa esophagus at lining ng tiyan. Bagamat ang ilang tao ay maaaring makaranas lamang ng banayad na discomfort, ang iba, lalo na ang may sensitibong digestive system, ay maaaring magkaroon ng matinding bloating, cramping, at pagduduwal pagkatapos itong kainin. Isa sa pinakamalaking alalahanin para sa mga matatanda ay ang epekto ng hilaw na papaya sa digestive tract. Habang tumatanda ang katawan, nagiging mas delikado ang lining ng tiyan at mas madaling ma-irritate. Ang mga enzyme sa hilaw na papaya, lalo na ang papain, ay maaaring maging harsh sa tiyan na nagdudulot ng acid reflux o paglala ng mga existing na digestive conditions. Kung mayroon kang gastritis, ulcers o anumang sensitivity sa acid, ang hilaw na papaya ay maaaring magpalala ng mga problemang ito na nagpapahirap sa pagkontrol ng mga sintomas. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang mga panganib. Ang latex allergies ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ng marami at maraming tao ang hindi alam na may sensitivity sila dito hanggang sa makaranas sila ng reaksyon. Ang mga sintomas ay maaaring magmula sa banayad na pangangati, sa bibig at lalamunan hanggang sa malubhang pamamaga at hirap sa paghinga. Ang mga matatanda na may history ng allergic reaction sa saging, avocado o chestnuts ay dapat na lalong mag-ingat dahil ang mga pagkaing ito ay naglalaman ng katulad na compounds at maaaring mag-trigger ng cross-reactions. Isa alang-alang si Eleanor, isang 76 na taong gulang na palaging nagsisikap na kumain ng masustansya. Nabasa niya ang tungkol sa mga benepisyo ng papaya at nagpasya itong regular na kainin. Isang araw bumili siya ng papaya na hindi pa lubos na hinog at ginawa itong smoothie.
Sa loob ng 1 oras, nakaramdam siya ng pang-angati sa lalamunan at paninikip ng dibdib. Hindi niya agad naisip na ang hilaw na papaya ang sanhi, ngunit nang maulit ang parehong sintomas sa ibang pagkakataon, doon niya naunawaan ang koneksyon. Kinumpirma ng kanyang doktor na mayroon siyang mild latex allergy na nagpaliwanag sa kanyang reaksyon. Kahit wala kang allergy, maaari pa ring maging harsh sa digestive system ang hilaw na papaya. Sa kabilang banda, ang ganap na hinog na papaya ay mas mababa ang latex content at karaniwang ligtas kainin. Kung mahilig ka sa papaya, siguraduhin ganap itong hinog bago kainin at iwasan ang hilaw na papaya maliban kung sigurado kang walang magiging problema. Marami pang ibang malalambot at digestion-friendly na prutas na nagbibigay ng katulad na benepisyo ng walang panganib. Pang-anim na prutas, aki. Ang aki ay isang tropikal na prutas na malawakang kinokonsumo sa ilang bahagi ng mundo, ngunit para sa mga matatanda, maaari itong maging isa sa mga pinakamapanganib na prutas na kainin. Ang problema sa aki ay nasa natural na toxin nito, ang hypoglycine. Kapag ang prutas ay hindi pa ganap na hinog, ang antas ng hypoglycine ay nananatiling mapanganib na mataas, na nagiging lubhang nakakalason sa katawan ng tao. Ang pagkain ng hilaw na aki ay maaaring magdulot ng kondisyong kilala bilang Jamaican vomiting sickness, na nagdudulot ng matinding pagduduwal, pagsusuka, panghihina at sa malalang kaso mapanganib na pagbaba ng blood sugar levels. Para sa mga matatanda na may mahinang kakayahan na i-regulate ang blood sugar, mas malaki ang panganib. Ang delikado sa aki ay hindi agad lumalabas ang mga sintomas. May mga taong kumakain nito at sa unay walang nararamdaman, ngunit pagkalipas ng ilang oras ay biglang makakaranas ng pananakit ng tiyan, pagpapawis at pagkahilo. Kung hindi maagapan, maaari itong magdulot ng seizures, coma o kahit kamatayan. Dahil dito, maraming bansa ang may mahigpit na regulasyon sa pagbebenta ng aki upang maiwasan ang mga kaso ng aksidenteng pagkalason. Gayunpaman, sa ilang lugar, sariwang aki ay madaling mabili at ang mga hindi alam ang panganib ay maaaring makakain nito nang hindi namamalayan. Ang pinakamalaking alala para sa mga matatanda ay ang epekto ng aki sa blood sugar. Pinipigilan ng hypoglycine ang kakayahan ng katawan na gumawa ng glucose na maaring magdulot ng mapanganib na pagbaba ng blood sugar. Lalo itong nakababahala para sa mga may diabetes o iba pang metabolic conditions. Kahit sa mga walang diabetes, ang matinding pagbaba ng blood sugar dulot ng aki ay maaaring magdulot ng pagkalito, kawalan ng koordinasyon, at pagkahilo, mga sintomas na lubhang mapanganib para sa mga nakatatanda. Halimbawa si Harold, 69 na anyos, ay naglalakbay at nagdesisyong subukan ang sariwang aki sa isang lokal na pamilihan. Sa una ay walang problema, ngunit pagkalipas ng ilang oras, nagsimula siyang makaramdam ng panghihina at pagkahilo. Kinagabihan, hirap na siyang tumayo nang hindi nahihilo at hindi makapanatili ng kinain. Nalaman niya na ang kinain niyang aki ay medyo hilaw pa, kaya't may sapat pa ring hypoglycine para makaapekto sa kanyang blood sugar regulation. Kung mas marami pa ang kinain niya, mas malala sana ang naging epekto. Para sa mga matatanda, ang pinakamainam na gawin ay iwasan ang aki maliban kung ito'y wastong inihanda ng eksperto. Kahit pagganap ng hinog, may mga taong nakararanas pa rin ng banayad na sintomas, kaya't hindi sulit ang panganib. Marami namang ibang tropikal na prutas na nagbibigay ng katulad na lasa at nutrients ng walang panganib ng hypoglycine poisoning. Pagdating sa kalusugan, mas mabuting maging maingat kaysa magsisi. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring magkomento ng number 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan
ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangpitong prutas, lychee. Ang lychee ay isang masarap at nakakapreskong prutas na kinahihiligan ng marami. Ngunit para sa mga matatanda, may taglay itong hidden danger na hindi alam ng karamihan. Bagamat puno ng vitamins at antioxidants ang lychee, ito ay naiugnay sa biglaang pagbaba ng blood sugar. Lalo na kapag kinain ng walang laman ng tiyan. Ang epektong ito ay dahil sa isang compound sa lychee na nakakaabala sa kakayahan ng katawan na gumawa ng glucose na nagdudulot ng mas malaking panganib para sa mga matatandang hirap ng panatilihin ng stable na blood sugar levels. Isa sa mga pinakamalaking alala sa lychee ay ang koneksyon nito sa mga hindi maipaliwanag na kaso ng hypoglycemia. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng maraming lychee nang walang unang pagkain ay maaaring magpabagsak ng blood sugar na nagdudulot ng pagkahilo, pagkalito at sa malalang kaso, pagkawala ng malay. Para sa mga matatanda, ito ay partikular na mapanganib dahil ang mababang blood sugar ay nagpapataas ng risk ng pagkatumba, disorientation at iba pang komplikasyon. Lalo na para sa mga umiinom ng diabetes medication o insulin, ang kombinasyon ng lychee at mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng mapanganib na pagbaba ng glucose levels. Ang isa pang problema ay ang lychee ay may natural na toxins na maaaring makasama kapag sobra ang kinain. Bagamat karamihan ay ligtas sa katamtamang dami, ang labis na pagkain nito, lalo na kung kulang sa nutrisyon, ay maaaring magpahirap sa atay na i-regulate ang blood sugar. Ito ang dahilan kung bakit may mga naitalang biglaang pagkakasakit na nauugnay sa lychee sa ilang parte ng mundo, lalo na sa mga bata at matatanda. Hindi agad lumalabas ang mga epekto, kaya mas mahirap matukoy kung lychee ang sanhi. Halimbawa, si Nena, 72 anyos, ay mahilig kumain ng sariwang prutas bilang merienda sa umaga. Isang araw, kumain siya ng isang mangkok ng lychee bago mag-almusal. Akala niya'y masustansyang paraan ito para simulan ang araw. Pagkalipas ng ilang oras, naramdaman niya ang pangangatog, pagkahilo at hirap sa pag-concentrate. Akala niya'y pagod lang ito, ngunit nang maulit ang pangyayari sa susunod na linggo, nagpatingin siya sa doktor. Doon niya nalaman na ang lychee ay maaaring makaabala sa kakayahan ng kanyang katawan na i-stabilize ang blood sugar, lalo na kapag kinain ng walang kasabay na pagkain. Nang inayos niya ang kanyang diet at iniiwasan ng kumain ng lychee nang walang laman ang tiyan, nawala ang problema. Para sa mga matatanda, ang pinakaligtas na paraan ay kumain ng lychee ng katamtaman at huwag nang kainin ng walang laman ang tiyan. Kung may diabetes o blood sugar sensitivities, mas mabuting iwasan ito ng tuluyan. Marami namang ibang prutas na nagbibigay ng parehong benepisyo nang walang panganib sa blood sugar imbalances. Ang pagiging maingat sa kinakain at kung kailan ito kinakain ay malaking tulong sa pagpapanatili ng stable na energy levels at pagprotekta sa iyong kalusugan. Pangwakas na mga pag-iisip, habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan ang 7 prutas na ating tinalakay. Ang ilan sa mga ito ay maaaring nagulat sa iyo, lalo na kung itinuturing mo silang palaging mga pagkaing pampalusog. Ngunit tulad ng ating nakita, kahit ang mga natural na pagkain ay maaaring magtaglay ng mga nakatagong panganib, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang susi ay hindi ang matakot sa prutas, kundi ang maging maingat kung paano nakikipag-ugnayan ang ilan sa ating katawan, mga gamot, at pangkalahatang kalusugan. Ang pag-aalam kung aling mga prutas ang dapat iwasan o kainin ng may katamtaman ay makakatulong sa iyong gumawa ng mas mabubuting desisyon at protektahan ang iyong sarili mula sa mga hindi inaasahang komplikasyon sa kalusugan. Alin sa mga prutas na ito ang pinakanagulat sa iyo?
Naranasan mo na bang makaranas ng anumang side effects mula sa pagkain ng mga ito? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. Ang iyong mga karanasan ay maaaring makatulong sa iba na maaaring hindi pa alam ang mga panganib na ito. Sa huli, ang pagpapanatili ng magandang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng tamang mga pagkain, kundi pati na rin sa pag-iwas sa mga mali. Sa pamamagitan ng pagiging may kaalaman at paggawa ng matalinong mga pagpipilian sa pagkain, gumagawa ka ng isang mahalagang hakbang patungo sa pagprotekta sa iyong kabutihan. At tandaan, kung hindi ka sigurado kung paano maaaring makaapekto sa iyo ang isang partikular na pagkain, huwag mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor. Ang iyong kalusugan ay laging nararapat na unahin. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Nais naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito balak gamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pag-asa. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi ito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.